So hello guys, so in this video, uh, I will show you how to prevent SQL injection. So una, so nakalagay sa uh, instruction natin ay, wait lang, open muna natin. Create a simple web application with SQL injection vulnerability. So gagawa tayo ng web application na vulnerable sa SQL injection. So una, open natin yung ating SAMP, start, then admin. So, kanina may nagawa na tayong database. So, ang gagawin natin is open na natin agad yung ating website. So, kaya IAS tsaka index.php yung nasa URL natin kasi sinave natin yung ating file sa loob ng SAMP, htdocs, tsaka ito. So, yung karga niyan yung index natin. So, kaya IAS tsaka index.php yung URL natin dahil kapag hindi yun naka-save sa loob ng SAMP htdocs ay hindi siya magko-connect. So, start na natin. So, sa ating code naman, open natin yung VS Code. So, ito yung ating code para sa ating website. So, punta tayo sa ating website. Save muna natin ito, baka hindi na save. So, dito sa ating database, may nagawa na tayong account. So, yung account natin is user sa username and then pass sa password. So, testing natin kung maglalagin successful. So, login successful. So, pag magra-random naman tayo ng username at password, invalid. So, ngayon, ang ite-testing naman natin yung ating SQL injection kung gagana. So, yan. Single quotation or 1 equals 1. So, sa password, yan din yung dapat ilagay natin para gumana yung ating SQL injection. So, pag nilagyan natin, so, ito, nag-login successful. So, ibig sabihin, vulnerable pa siya sa SQL injection. So, ang task natin sa yung task natin sa laboratory na ito is to exploit the vulnerability to access the database and retrieve data. So, ang gagawin natin, i-modify natin yung ating code to prevent SQL injection. So, sa akin, may nakasave na ako dito sa ating notepad na pref statement na makakapag-exploit sa ating SQL injection. So, sa ating handle login, ito, yan, papalitan natin siya ng statement. So, ito yung gagamitin natin. So, tignan natin sa ating website kung gumana ba. So, una, gamitin muna natin yung account na nakasave sa ating database. So, user and pass. So, login. Kapag random username and random password naman, mag-invalid siya. So, ngayon, tignan natin kung gagana pa yung SQL injection na ginamit din natin kanina yung hindi pa na-modify yung ating code. So, ngayon, tignan natin, login natin. So, ayun, invalid na siya. So, ibig sabihin, na-exploit niya na yung SQL injection sa ating website. So, hindi na ito basta-basta ma-hack. So, base sa laboratory number 2 instructions natin, nagawa naman na natin yung hinahanap. So, yun lang guys. Salamat.